Kung sanga ka, ikaw ay Christian at nakakabit ka dahil hindi ka namumunga, wala kang kwenta sa kingdom of God, pinutol ka, tinapong ka, natuyo ka, sisigaan. Ibig sabihin sa impyerno ka mapupunta. Magandang gabi po, magandang araw at magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po ng mga nakasubaybay sa atin pong preparation of Bible messages and homiletics, hermeneutics, interpretation, basic interpretation po ay nagpapatuloy po tayo. Sa pagkakataon pong ito ay sumampa na po tayo doon sa ating special hermeneutics. Isa sa mga example ng ating special hermeneutics ay interpretation of parables. Ang parables po ay isa sa mga special na mga, sabihin natin, figures of speech na ginagamit po ng Panginoong Kristo kahit ng mga Bible characters. Ang purpose ay para ibigay at magturo ng mga mahalagang lesson, morals, spiritual insights at para i-address ang mga attitude at mga maling kaisipan. At ito po ang ginamit ng ating Panginoong Kristo. Isa ito sa mga paboritong method of teaching ng ating mga Orientals o mga Asians na po, kagaya po ng mga Israelita. Oral traditions ay ipinapasa ang kanilang mahalagang lesson at kasaysayan sa pamamagitan po ng kwento. At ang parable o ang mga patalinghagang salita sa Biblia ay it's a form of transferring and transmitting the spiritual heritage, spiritual lessons and morals ng atin pong mga Bible characters at biblical principles. So ngayon ay dadako tayo sa how to interpret parables. Let's pray. Lord God, ikaw po ang dakilang guro o banal na espiritu, Father in heaven, we thank you for the time na maaari po kaming mag-aral ng iyong mga salita sa sariling face namin, sa sarili naming panahon at kakayahan. Nagpapasalamat kami sapagkat bukod sa kakayahang ibinigay mo sa amin, ay binigyan mo rin kami ng banal na espiritu na siyang magsisilbing tagapagturo, tagagabay at tagapag-reveal ng katotohanan para po sa aming mas lalo pang pagkatuto sa mga bagay na spiritual sa aming paglago. Salamat po, Panginoon. Patnubayan po ninyo kami at nawa ay marami pa ang makaalam at matutunan ng mga magsisipagsubaybay sa aming mga lesson na ito via online, Panginoon. Salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin, Ama. Samahan po ninyo kami all the way hanggang matapos po ang lesson namin every time. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Parables, ano po? What are parables? Parables po ay ito po yung mga makalupang storya o earthly story with heavenly meaning. Ito po ay hango po sa salitang parabole or parabalyen na ibig sabihin ay to put alongside. So, ang mga lesson na dapat ituro ay gagamitin mo ng kwento upang parallel to that ay maituturo mo yung mahalagang katotohanan sa spiritual na mga katotohanan. Ginagamit ito ng Panginoon Kristo una upang i-reveal ang katotohanan. Pero sa kabilang panig ay ginagamit din niya ito upang itago ang katotohanan. To reveal or to hide truth. To reveal para doon sa mga tao, they are truly interested to know and understand. At para doon sa mga namimiloso po lang at sinusukat lang ang kaalaman ng Panginoon Kristo, ay ginagamitan din niya sila ng mga malalabo at mga, sabihin natin, parables upang malaman talaga kung sila ay interested, they will stay. Pero kung hindi sila interesado, nandun lang sila, sinisikap lang nila na guluhin ang pagsasalita ng Panginoon Kristo. Pero kapag ang ating Panginoon Kristo ay kasakasama na ng mga alagad, ang ginagawa po ng Panginoon Kristo, hindi siya nagsasalita sa kanila sa anyo ng parabola o ng talinghaga. The Lord Jesus speaks to them in plain language, not in language that are cloudy or words that are hard to understand. Ito pong parable ay bahagi po ito ng special hermeneutics. Ang parable po kadalasan ay makikita natin ito sa formula ng Panginoon Kristo na sinasabi niya, the kingdom of God is like. Yan, the kingdom of God is like or as. The kingdom of God is as, something like that. So gumagamit siya ng expression na like or as. Ang parable po ay extended simile. Kung kayo po ay familiar doon sa figures of speech, no, sa English po natin, sa English subject po natin,
Meron po tayong mga figures of speech, halimbawa simile, metaphor, metonymy, hyperbole, ayan. Figures of speech na mga patalinghagang salita na hindi naman talaga direkta ang kahulugan. They mean special way to a special situation. Ang simile, kapag pinahaba mo siya, ay nagiging parables. Ang parable po ay bahagi po ito teaching method ni Jesus at meron siyang tatlong bahagi. Kung tayo po ay nagpipreach o nagbibigay ng lesson gamit ang parable ng Panginoon Kristo, mapapansin natin na laging may tatlong bahagi ang parable na kinikwento ng Panginoon Kristo o ninuman sa mga apostol. Ito, ang unang bahagi ay yung setting. Ikalawa ay ang story mismo na parable. Ikatlo ay yung meaning o yung interpretation ng parable. Yun pong setting, ito po yung reason bakit sinabi ni Jesus yung parable. This is the factor that triggered why the parable was told by the Lord Jesus Christ or by other Bible characters who are using parable. Yung setting po na part ng parable ay ito yung situation o ito yung dahilan bakit ba kinuwento ni Jesus. May pangyayari ba para naudyukan si Jesus para ikwento ang parable o mga attitude na dapat i-check? Kadalasan po ang setting ng parable ay makikita natin sa unang bahagi. Hindi po siya part ng story pero nandoon siya na sabihin natin few or several verses back, step back, bumalik ka doon at makikita mo na nandoon yung dahilan kung bakit ikinuwento ni Jesus ang parable. Mamaya magsasample po tayo. Second part po ng parable ay yung mismong story ng parable, the parabolic story. Ito yung mismo yung kinuwento niya katulad nung ang Samaritan, ang mabuting Samaritano. Kunyari, may isang nag-worship galing ng Jerusalem at siya ay hinarang at siya ay hinold up at sinaktan. That's the story. Ano po? Pero prior to that, meron pong dahilan yan. May setting yon. At yung setting ay matatagpuan mo bago pa ikwento ni Jesus yung parable of the Samaritan. And then the third part ay yun pong meaning o yung interpretation or application ng parable. O, ito yung lesson or moral na intended na sinadya ng Panginoon upang ituro sa mga tao. Dapat matutunan ng mga tao. Ito pong interpretation or meaning or application ng parable ay may kinalaman po sa setting. So, balikan natin yung setting, malalaman natin kung ano ang meaning. So, the meaning has a connection to the setting and the setting is connected to the meaning, which is the last part of the parable. Ang meaning, interpretation, or application of a parable, ito po yung lesson na gustong ituro ng nagkwento ng parable. Ito ay nakakonekta ito, sabi natin kanina, sa setting, sa mga dahilan kung bakit kinuwento ang parable. Para malaman po natin ito, pwede natin balikan yung naunang mga pangyayari bago ikwento ang parable. Pero may mga pagkakataon na ang application or meaning ng parable ay nasa dulo ng parable. Kaya either from the beginning or from the last part ng parable, makikita po natin yung application or interpretation ng parable. Para malaman natin saan ba matatagpuan ang interpretation at saka ang setting, edi basahin natin yung chapter or a few verses back bago ikwento ang parable at ang verses after the parable. May mga pagkakataon na si Jesus sa 4 na Gospels, meron siyang mga parable na sunod-sunod po niyang ikinuwento. Sunod-sunod, walang patlang, kaya makita mo parang ano ba ang setting dito. So babalikan mo prior to the telling of the story, parabolic story. We really have to read the whole story and the parts even before the parable starts. Magbigay po tayo ng example dito sa ating topic. Ano po? Doon po sa Matthew chapter 20 verses 1 to 16. Ayan po ay the parable of the workers at the vineyard. Pag binasa po natin mismo yung parable na nagsisimula ng verse 1 ng chapter 20 at matatapos yan ng verse 16, yun mismo yung parable. Pag-isipin nyo, bakit ba kinuwento ni Jesus ito? Because this was Jesus telling the story. Matatagpuan natin ngayon yung setting yung first part, doon sa chapter 19, last verses ng chapter 19 bago mag-start ang chapter 20. Kaya pala kinuwento ni Jesus itong parable of the workers at the vineyard ay dahil sa si Peter pala ay nagrereklamo. Ang sabi niya, ang dami naming hirap sa ministry, mga nauna kaming naging mananampalataya. Anong mahihita namin dyan? Kumbaga, sa mga salita natin ngayon. E di nagsimulang magkwento si Jesus ng parable of the workers na ang landowner ay nag-hire ng workers ng 6 o'clock, ng 9 o'clock, ng 11 o'clock, ng 12 o'clock, tapos
ng 5 o'clock, tapos 3 o'clock, tapos ng 5 o'clock. Tapos binayaran niya sila ng pare-parehong mga halaga, denaryo, no? Isang denaryo. So nagreklamo ang mga workers na nag-start ng 6 o'clock in the morning. Tapos pareho din ang natanggap nila. So, anong interpretation nito? Bakit sinabi ni Jesus? Ito ay sinabi ni Jesus para i-check yung attitude ni Peter na naghahanap siya ng kabayaran sa kanyang mga paghihirap sa ministry bilang disciple ni Jesus o isa sa mga naunang disciple ni Jesus. So, lumalabas ngayon na gustong i-check ni Jesus yung attitude ni Peter who is really asking for something more. That is some kind of selfishness on his part or looking for something na hindi naman talaga inintend ng Panginoon. Ang lesson na nais ituro ng parable of the workers at the vineyard ay checking or addressing a certain attitude, certain behavior na hindi acceptable for people who belong to the kingdom of God. That's Matthew 20 verses 1 to 16, pero ang setting ay you go few verses back. And then the wise and the foolish builders, sa Matthew 7 verses 24 hanggang 27, matalino at mangmang na tagapagtayo ng bahay. Yung isa ay matalino nagtayo sa bato at ang isang mangmang ay sa buhangin. Anong sabi ni Jesus? Doon mismo sa unang verse na yon, nasa verse 24, makita po natin dito yung setting. Sino mang nagsasagawa at nagsasabuhay ng mga salitang ito, mga na-preach ni Jesus, ay matutulad sa isang nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ngunit sino mang ayaw o hindi nagsasabuhay nito, nagsasakatuparan, ay katulad siya ng isang mangmang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Madali namang hanapin, mga kapatid, especially kapag meron siyang gustong ituro. Right on the spot ng pagkakwento ni Jesus, right where he is. Another sample po natin dito ay sa Lucas 18, talatang 1 hanggang 8 po. Tungkol doon sa persistent widow, naalala niyo yung kwento ni Jesus? Doon sa lugar na yon ay may isang babaeng balo na mahirap. Nangihingi siya ng katarungan. Pero nagkataon na yung katarungang hinahanap niya, kailangan niya, ang makapagbibigay lamang ay yung isang judge. At yung judge na ito ay masama sapagkat naghahanap siya ng mapagkakaperahan. Tama naman na kailangan siyang bayaran. Pero wala namang maibayad ang babaeng balo. So anong ginagawa ng babaeng balo? Araw-araw pumupunta doon sa masamang huwes na yon, no? The wicked judge, pestered by the widow, no? Araw-araw, alam niyo anong nangyari? Sa kauulit at yung babaeng balo na ito na wala namang maibayad, nagsawa na ang judge. Kaya sabi niya, bibigyan ko na nga ng katarungan itong babaeng to. Pinipeste niya ako araw-araw. So finally, the widow was able to get justice. So anong gustong sabihin ng Diyos doon, ng Panginoon Kristo? You should pray and without ceasing. Pray hard and without ceasing. So yun na, masamang judge yun, pero nakapag-dispense ng justice. Ano pa kaya yung Diyos natin na mabuti who is always just and loving? Naalala ko tuloy yung building project natin. Asking the judge of all judges who dispense justice to the earth because everything belongs to Him. No? So we should ask God and never lose hope. Never lose heart, asking God His wisdom as to dispense the property for His kingdom and eventually for His glory. So that's the parable of the persistent widow, the God who is not a wicked judge, but the God who is good and loving, answering prayer. Yung Good Samaritan na matatagpuan natin sa Luke chapter 10, verses 30 hanggang 37, the parable of the Good Samaritan. Bakit kinuwento yon ni Jesus? Kasi meron doon isang Pharisee na nagsabi, "Who is my neighbor?" The Lord began to tell the story of the Good Samaritan. So isang naglalakbay, siya ay hinold up, sugatan, duguan, agaw buhay, at nandun sa karsada nakahandusay. And then, may dumaang Levita, o may daang law teacher of the law, Pharisee, most probably, at dumaan ng isang Levita, ang isang skriba. And finally, yung pang-apat, dumaan doon ang Samaritan. Samaritano na hindi kabati ng mga Hudyo. Na yung nagtanong doon kasi kay Jesus, "Who is my neighbor?" ang ginamit niya na parable ay yung the Good Samaritan. At the end of the story, sabi ni Jesus, who then is the good neighbor here? Hindi masabi-sabi ng Pharisee na ang good neighbor ay yung Samaritan kasi ayaw man lang niya masabi yung salitang Samaritan. Kasi kaaway nga nila yun, kalaban nila yun. So sino ngayon
ang mabuting Samaritano. So yung kapwa ko, even my enemy is my neighbor. That's how we interpret parables, no po. Ang parables po, hindi natin lahat binibigyan ng kahulugan, lahat ng detalye. Halimbawa, yung parable of the Good Samaritan, ang ginawa po kasi nung nakatagpo sa kanya, yung Samaritan, anong ginawa dun sa nahandusay na na-hold up? Dinala sa inn. Tapos, ang isa sa mga church fathers natin na si Origen, kung hindi ako nagkakamali, sometime in 150 AD, si Origen, ininterpret niya to. Sabi niya, yung inn na yon na pinagdalhan sa kanya, parang ospital, no? Church daw yon. Tapos yung dalawang pera, dalawang salaping pilak na ibinayad, dalawa ha, para kung sakaling pagbalik niya ay dadagdagan pa niya. Yung dalawang salaping yon, ano daw yon? Second coming. Kasi dalawa, ganon. Kapag lahat ng punto doon sa parable ay bibigyan mo ng kahulugan, magiging abnormal ang parable. So the only thing to consider is the parable has a very few points and usually one central point. And that is found in the setting and in the interpretation. Yung marami lang interpretation na parable ay the parable of the sower. Ang lupa ay ang puso ng mga tao. Ang binhi ay salita ng Diyos. Ang nag-aasik ay ang preacher of the word. Ang apat na puso, ganyan. Hanggang sa yung ikaapat ay ang mabuting puso, timtiman na nakinig na salita ng Diyos, may demonyo pa doon na kumukuha at nagtumutuka ng mga binhi. Isa lamang yon sa napakarami, pero very seldom na yung parable ay napakaraming kahulugan. We don't give too much meaning to every detail of the parable. Interpreting parable is only centering on few or one central point para po hindi tayo lalabas na katulad nung allegory ito, parang ito ay extended na metaphor, another figure of speech, yung metaphor, comparison pa rin ito. John 15 is an example of an allegory. Ako ang puno ng ubas, sabi ni Jesus, at kayo mga sanga, ang mga bunga ay ganto, ganto, ganto. Ang aking ama ang siyang magsasaka. Ang mga sanga na hindi nagbubunga ay kanyang pinuputulan at nililinis niya ito para lalong mamunga. Yung mga sanga na hindi namumunga ay pinuputol niya, tinatapon at natutuyo at susunugin. Kapag kukuha ka doon ng interpretation at magkakaroon ka ng doctrinal deduction, magkakaroon ka ng problem sa doctrine. Halimbawa, kung sanga ka, ikaw ay Christian, at nakakabit ka dahil hindi ka namumunga, wala kang kwenta sa kingdom of God, pinutol ka, tinapong ka, natuyo ka, sisigaan. Ibig sabihin sa impyerno ka mapupunta? We do not treat parables like that. We do not interpret parables to the details. Why? The central lesson of the parable is to teach major lessons doon. So, anong lesson nung na yon? Manatili ka at wag mo lang i-carry further, no? Do not push the analogy too far to the point na mas mapapalayo ang magiging abnormal ang iyong interpretation. Sa Old Testament, meron din pong parable. Sino gumamit ng parable sa Old Testament? Si Prophet Nathan. Si David ay nagkasala at kinuha niya si Bathsheba at naipapatay si Uriah. Kaya nung napatay si Uriah at si Bathsheba naman ay nakuha na niya. At eto na si Prophet Nathan, ang sabi, mahal na hari, merong injustice sa iyong kaharian. Isang mahirap lamang na merong isang mahal niya na tupa, nag-iisang tupa, mahal niya, pinapaliguan niya, natinuring niya na parang anak niya. At meron ding isang mayaman sa lugar na yun na napakadami niyang tupa. Nung dumating ang panauhin ng mayamang ito, kinuha pa niya yung nag-iisang tupa ng mahirap na membro ng kanyang kaharian at pinatay. At siyang ginamit na panghanda sa dumating na bisita ng mayaman. May nangyayari pong hindi makatarungan sa iyong kaharian. At sabi ni Haring David, sino ang taong yan? At ang sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun, mahal na hari. So, napahiyang gumamit ng parable si Nathan. Put alongside the totoong storya and put alongside parabalyen. Inilagay mo dyan sa tabi ng totoong storya yung story mo para magkaroon ng major correspondence, equivalency. No? At yun yung mahalagang lesson doon, major lang ang kinoconsider natin. So far, yun lamang po ang ating magiging lesson dito sa parable or interpretation of parable. Basic interpretation of parable. Okay, so yun lamang po at maraming salamat. Thank you and God bless us. Nawa natutunan po natin ito.